Magandang araw po mga kababayan naming tagkawayanin dito sa Tagkawayan, Quezon at sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook newsfeed. Mula po sa tanggapan ng ating punong bayan, Public Information Unit, ako po ang inyong Information Officer Dan Villa at sumasa inyo po ang public briefing na ito ngayong araw para maghatid po ng mahalagang impormasyon kaugnay ng mga programa ng ating pong pamahalaan. At ngayon po, sentro ng atin pong magiging talakayan ang mga programa para sa atin pong mga nakatatandang mamamayan. At para bigyan po tayo ng malalim na pagtalakay sa usapin pong ito, makakasama po natin ang ating Social Welfare Officer 1 na siya pong tumatayo bilang Senior Citizens Focal Person. Wala pong iba kundi si Ma'am Maria April A. Razona. Ma'am April, magandang umaga po. Bati po muna tayo sa ating mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Miss April, ang focal person po ng senior citizens. Maraming salamat, Miss April. Kasama rin po natin sa ating public briefing ngayong umaga si Ma'am Maria Socorro Liza R. Aquino, si Tita Goldie for short. Siya po ang ating Office of the Senior Citizens Affairs Head o OSCA Head dito po sa Tagkawayan, Quezon. Tita Goldie, magandang araw po. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, so sila pong dalawa ang mga nagtutuwang dito po sa ating lokalidad para po sa pag-aabyad, pag-aasikaso at pagsiguro ng kapakanan po ng ating mga senior citizens. At para po siguro simulan no, yung ating pong pagtalakay ngayon pong umaga, mahalaga na maipakilala natin no, dahil sila nga pong dalawa yung nagtutuwang para masiguro yung kapakanan ng atin pong mga senior citizens sa Tagkawayan. Alamin natin saan ba matatagpuan yung kanilang tanggapan, yung oras po ng kanilang serbisyo. Tita Goldie, Miss April. Ang senior citizens po ay may opisina sa likod ng munisipyo. Meron pong sariling building ang senior citizen na pinagawa ni Gob. Matatagpuan nga po siya doon sa likod. 8 a.m. po hanggang 5 p.m. Open po ang office. Okay, baka lang may mga idadagdag si Miss April para doon sa operasyon ng tanggapan. Yung pong office po ngayon ng senior citizens ay kasi po sa likod may iba pong building. So meron po doon yung orange po na building. Yun po ang pinakang office po ng senior citizens. At yun po ay open po sa lahat ng senior citizens ng Tagkawayan. Kung kayo po ay may mga katanungan, ay pwede pong pumunta sa opisina mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon po. Okay. So, speaking of mga katanungan, Miss April, Tita Goldie, ay kumala po ang ating information office ng mga katanungan ng atin pong mga kababayan. Hindi lang ng mga senior citizens, pati yung kanilang mga anak, pati yung kanilang mga pamangkin na nagtatanong, no, paano nga ba yung mga programang ito ng senior citizens para sa atin pong mga nandito sa Tagkawayan, Quezon. At yan po yung ating pag-uusapan. Siguro para lang din iset no, yung atin pong takbo ng usapan. Sino po ba yung mga itinuturing natin na senior citizens? Okay. Sa ilalim po ng RA 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang senior citizens po ay ang mga Pilipino na 60 taong gulang pataas. Opo, so kung 60 years old pataas at ang karaniwan pong alam ng ating mga kabayan, pag edad mo ng 60, kailangan magpa-register ka bilang senior citizen. So, saan po dapat magparehistro kapag tumungtong po tayo ng edad na 6 na po? Ay, pwede pong pumunta sa Office of the Senior Citizens Affairs ng lungsod o ng munisipyo kung saan po nakatira ang senior citizen. Maaari po sila mag-fill up doon ng form. May mga requirements lang po na hinihingi, tulad ng birth certificate, national ID, residency, kung saang barangay siya nakatira, at saka picture, kasi yun pong nakalagay doon sa application form. Sa application. At kasunod po nun, pag sinabi nating registration, ang priority ng ating mga kabayan, kaya gusto nila mag-register ay may mga benepisyo na pinagkakaloob ang ating pamahalaan sa mga senior natin na tinatawag. So, ano po yung pangunahin na benepisyo na ipinagkakaloob sa mga senior citizens sa ilalim po ng atin pong batas, yung binabanggit po natin kanina. Halimbawa, yung Expanded Senior Citizens Act of 2010. Unang-una po, ang 20% discount sa lahat ng mga bilihin, sa mga pamasahe sa mga sasakyan, sa mga public vehicles, ganun din po sa mga gamot,
sa ating mga groceries. Ano pa ba? Yun. Yung mga professional fees po, tama po daw, kasama din dito, no? Mayroon din mga serbisyo na maaari sila makatanggap ng 20% discount. Yung mga sa mga hotels, opo. So, medyo madami. At required po, di ba? Dito nga sa Tagkawayan, meron po tayong ordinansa na kinakailangan ipaskil ng mga establishmento yung pagbibigay nila ng 20% discount sa mga senior citizens. DJ, may dagdag ko lang po. Kailangan din po nilang mag-register sa National Commission of Senior Citizens. Punta lang po sila sa website ng NCSC, magre-register po sila doon para magkaroon sila ng registration reference number. Yun po ay kailangan nila kung may mga benefits na maaaring tanggapin mula sa national, doon po kukuha ang NCSC ng mga pangalan. Para hindi na po sila kailangan mag-apply kasi nandun na registered na sila sa NCSC. Okay, sa madalit sabi po, yung registration, pag pumunta sila sa inyong tanggapan sa OSCA, dyan sa atin sa likod ng munisipyo, hindi pa po kasama doon. Yung registration sa bukod pa siya. Or pwede ba natin silang Yes. i-assist yung sa Pwede office? po. Yun po Kapag doon sila- ang sinasabi namin sa mga nagre-register. Kung hindi po kayo marunong at hindi mga teke ang ating mga senior citizens, pwede po kayong pumunta doon sa office at tinutulungan po ng staff ng OSCA. Ang ilan po sa ating mga kababayan ang natatanggap natin na, uy, pag senior ka na, mag-register ka, magkuha ka ng ID, kasi libre ang gamot. Ang parang understanding ay libre ang gamot ng senior. Hindi po siya. Libre nga po ba lahat ang gamot ng ating mga senior pag ikaw po ay rehistrado? Hindi po siya libre. Subject lang po siya sa 20% discount. Ang libre po pwedeng ma-avail kung member po ng YAKAP ang senior citizens. Kaya nga po in-encourage namin lahat ng senior citizen na mag-register din sa YAKAP. Na yun po ay programa ng PhilHealth. Okay, so yun po, malinaw, 20% discount, no? At VAT exemption doon po sa mga qualified na medicine. So, yun po bang kanilang mga senior ID, kailangan ba to para ma-avail nila yung mga discounts na ipinagkakaloob ng iba't ibang mga establishmento po or serbisyo na kanilang tinatanggap? Lagi pong kailangan na ipipresent natin yung senior citizens ID. Sa mga gamot po, hindi na katulad ng dati na kailangan pa yung purchase slip, purchase booklet. Pero pag sa mga grocery items na hindi rin naman po lahat na yung bibilihin natin ay subject dun sa discount, kailangan po nilang mag-secure ng purchase booklet na available po sa office. Okay, sige po. Puntahan lang po natin itong partikular ang ating mga senior na usapin. Ito pong social pension for indigent senior citizens. Pakipaliwanag nga po, maalin po sa inyong dalawa ang pwedeng mag-explain sa ating mga kabayan itong tinatawag na social pension. So, ang social pension program naman po, under po yun ng, ayun po ay program ng DSWD, ay para po yun sa indigent senior citizens. So, ito po ay programa po ng national agency, which is yung DSWD nga po, na kung saan sila po ang nag-aalat ng pondo para doon po sa social pension na natatanggap ng mga indigent senior citizens. Okay. So, ang sunod po sigurong tanong, lahat ba ng ating mga senior citizen na indigent, batay doon sa kulatilya na indigent, ay pasok at nabibigyan na ng social pension po ng ating pamahalaan? Pagdating po sa social pension for indigent senior citizens, hindi po automatic na kapag indigent ka ay nare-receive agad. So, meron pong qualifications din na kung saan ang nagkakandak po ng validation is ang mga staff po from DSWD. So, based po dun sa validation process nila, tsaka po nakakapag-identify kung sino yung possible na or potential beneficiary for social pension. Okay.
So, magkano po yung social pension? Kung meron na po tayo halimbawa dito na na-verify at qualified po sila para maka-receive nito, magkano po yung tatanggapin ng atin pong mga social pensioner? Ang social pension po ay 1,000 sa isang buwan po. Tapos ito po ay natatanggap ng ating mga pensioner quarterly. Kaya ang nare-receive po nila is 3,000. Pagdating naman po doon sa mode nung payout o nung pag-disburse po nung, well, nabanggit nyo kanina national funded po tong social pension. No? So, sino po yung nagpe-payout ng pension po na to sa ating mga kababayan dito sa Tagkawayan? Opo. Ngayong taon po kasi ay yung pong mode ngayon ay dahil nga po fund transfer, so ang LGU po ang nagpapa-payout. So taga treasury po ang pumupunta sa mga venue during payout. Okay. At sa particular sa atin, ano po yung ginagawa natin na estratehiya? Kasi alam naman natin, mga senior na nga yung nagpe-payout nito. Ano po yung sistema po sa Tagkawayan na ginagawa So, natin? dito po sa Tagkawayan, ang nagiging system po pagdating sa payout, dahil hindi po pwede na pagsama-samahin sila sa isang venue. Nagkakaroon po ng cluster, pagka-cluster po kasi ang pagpe-payout. So, inaabot po siya ng 4 days dahil una po ang Metro Zone, next po ang mountain, highway, and railroad zone. Tapos, kada zone po, may mga venue po doon na kung saan po malapit si senior. So, doon po sila mag-payout. Like, for example po, dito po sa Metro, bara-barangay po. So, kada barangay po may schedule ang payout. Sabay-sabay po iyon. Sa mountain, may isang lugar, like kunyari, like for example po ay ang barangay Payapa, Mansilay at Tunton, magkakasama po sila doon. Tapos, ang Mapulot po, since siya ay malayo, so may sarili po siyang venue for marami sila. payout. Hindi po siya, hindi na po nila kailangan bumaba ng bayan para mag-payout po. Okay. Natatandaan ko lang po nung mga una na nagkakandak tayo ng payout, pwede po bang pakikumpara yung sistema natin nung mga medyo unang, mga nakaraang taon kaysa dun sa ginagawa natin ngayon? Parang dati, parang lahat natin pinabababa po, no? Nang parang one time lang yung payout natin doon sa lahat ng pensioner. Ilan ba yung meron tayo ngayon? So, dalawang question ko. Una, ilan ba yung nagpe-payout sa atin ng social pension? Second, yung pagkakaiba, yung adjustment na ginawa natin sa sistema ng payout po. Opo. Noon po, sa pagkakaalam ko po, ang mga pensioners po ay kinakailangan bababa pa po dito sa bayan. Pupunta po sila sa bayan para makapag-payout dahil lahatan po iyon. Pero ngayon po kasi dahil po kailangan din po natin ma-secure yung kapakanan ng ating mga seniors, kaya dapat ay kung saan po mas safe ang mga seniors, dun po, yun po yung naging batayan. Kaya nagkaroon po ng pagka-cluster po pagdating sa payout. So sa ngayon po kasi, ngayon pong second quarter, ang pensioners po ng Tagkawayan ay 2,565 po. Okay, so 2,565, no? Nabanggit na natin kanina. Pero ulitin lang natin na yung pondo para dito sa pension, itong 2,565 ay galing sa national government dahil program nila to, social pension, ibinababa sa LGU para atasan tayo na tayo yung mag-distribute nitong pension para sa ating mga kababayan. So, kung 2,565 po yung ating tumatanggap ng social pension, ilan po ba yung kabuuan na nakarehistro na senior citizen sa Tagkawayan po? So, based po sa database ng Office of the Senior Citizens Affairs, noong January 2026 po yung pinakang latest na meron pong data ang office. Meron po ang Tagkawayan na 6,702 na senior citizens po. Mhm. So, mayroon pong gap na ilan? Higit 4,000. Opo. So, baka tatanungin ng ating mga kabayan, nakarehistro rin naman kami bilang senior citizen, bakit 2,565 lang yung nagpe-payout para sa social pension? So, sa social pension po kasi under ng DSWD dahil program po nila, ang process po pagdating sa social pension, nagkakaroon po ng
validation. So, hindi po dahil senior citizen ay automatic na mapapasama na sa social pension. Ang DSWD po ay nag-base po sila sa data ng CBMS. So, yung pong data ng CBMS, ang kino-coordinate po sa DSWD, doon po nagbe-base ang DSWD ng mga names ng mga seniors. Ngayon po, ang DSWD po ay magbababa ng pangalan sa office sa seniors ng mga for validation na po iyon. So, meaning po, lahat po ng pangalan ay manggagaling sa central office, hindi po sa OSCA. Kung sino po yung ibigay nilang pangalan sa amin sa office, yun lang po yung mapapasama sa mga i-validate. Tapos, upon validation naman po, magkakaroon po ng result yon. Tapos, based po sa magiging resulta ng validation, doon naman po sila magpapasok kung sino po ang qualified doon sa sinasabi nga po natin na Social Pension Program for Indigent Senior Citizens. Okay, so sa madalit sabi po, Ma'am April, kasi yung pangamba no ng ating mga kabayan at kaisipan at naiintindihan po namin naiintindihan po ng local government unit na yung iba ay nag-iintay na sila ay maging kasali lang kasi nga lahat naman ng senior citizen kung ang LGU po ang tatanungin nyo, gusto po namin ay lahat po kayo kasama. So pero yun lang po yung kaisipan natin minsan na baka pinipili ng kapitan, pinipili ng inyong tanggapan, yung mapapasama sa social pension, ay nais namin pong linawin na mayroon po kasing sinusunod lamang at sumusunod lamang ang LGU sa guidelines po ng national government. At Maidagdag ko lang po, DJ. Sila po ang pumipili doon mula doon sa census. Dahil po kasi nagtatanong na validate na sila last year. Yung po mga validated last year, wala na po yun. Kaya, ang dami po kasing nag-expect na senior citizens na na-validate daw sila. Bakit hanggang ngayon, hindi pa sila nakakasali? Hindi na po yun. Kasi bago na po yung proseso ng DSWD. may say po na bago yung proseso, yung na-validate nila nung last year, pagdating ngayong taon, mag-validate po ba sila? Yun po ba yung sinasabi natin? Or may nabago po doon sa pangkabuang proseso ng DSWD ngayong taon? Yun po sa pagdating po sa implementation po ng social pension program, na bago po yung process. So before po, nagkakaroon po ng mass validation na kung saan buong yung mga senior citizens po na hindi pa included sa social pension program, sila po ay nababalidate ng sabay-sabay. Pero sabi nga po nila, ngayong taon, yun po ay wala na. Pero possible pa po na sila ay makasama sa validation ngayong taon. Kung noon po ang validation process po ay lahatan, tsaka isang beses lang po sa isang taon, ngayon po ay quarterly na po. So, nag-start po ng validation nitong first quarter, second quarter, and hoping po kami sa susunod na quarters ay meron po ulit na pangalan na manggagaling sa DSWD. So, sila po ang nagbibigay ng mga pangalan ng senior sa amin kung sino po yung mga i-validate. At ang nagva-validate po nun ay ang mga staff din po from DSWD, hindi po ang office. Kami po ay nag-a-assist lang sa pagko-coordinate sa barangay para masabihan po si senior na siya po ay pupuntahan for validation. Okay. Ano po yung main reason kung bakit nakita natin, syempre, lahat nung nagrehistro senior, pasok, mayroon tayong criteria na dapat indigent. Most likely, marami dun sa ating mga senior ay qualified naman. So, ano yung main reason kung bakit meron lamang tayong certain number, for example, yung 2,565, bakit ganun lang yung nakaalat for Tagkawayan do sa social pension? Yun po yung base po kasi sa kanila kapag po baga nag-validate, ang una pong tinatanong nila is kung may pension po ba from other agencies. So, kung ikaw po ay may pension from SSS, GSIS, automatic po, hindi po siya qualified. Ano po? Isa pa po is, pag po may mga binubuwis na mga lupa, may business na naka-registered. Yun po yung mga, kaya po hindi lahat ng senior citizens ay napapasama sa social pension program po ng DSWD. Okay, so ibig sabihin po habang dumadagdag yung bilang ng mga
after sa atin na mga senior citizen at sila ay makita naman upon validation na qualified sila at wala pong kumbaga hadlang doon sa pagtupad kung ano yung tinatakdang requirement or qualification ng national government, maaaring madagdagan yung bilang na meron tayo ngayon. Maari pong madagdagan yan dahil po ay quarterly na po nagva-validate. So, yung pong katulad po ngayong taon, yung mga na-validate po ng first quarter, nagkaroon na po ng result na kung saan sila po ay for inclusion na sa darating pong third quarter na payout. Okay, magandang balita pala yun. Kaya lang po, yung tanong din nga kanina, nabanggit nyo na pag mayroong tinatanggap na pension sa ibang ahensya or mayroong ibinubuwis halimbawa na lupa sa atin pong gobyerno ay hindi napapasama. Pero syempre po yung kaisipan ng ating mga kabayan ay maliit lang din naman yung tinatanggap halimbawa na pension sa ibang ahensya ay hindi na talaga sila nakakasama. Yun ang ikinakalungkot ng ating mga kababayan. Ang limitasyon lang natin, kaya kahit gusto natin mapasama, dahil naunawa natin na maliit naman yung tinatanggap, o kaya yung ibinubuwis naman na lupa ay hihirapan din or kontribusyon ng pamilya, kanya lang ay yun yung itinatakda ng batas, no? Na dapat sinusunod. Okay po. Puntahan naman po natin itong isa pang benepisyo ng ating mga senior citizen, yung pong nakapailalim sa Expanded Centenarian Act. Pinapatupad din po ba ito sa ating mga kababayan dito po sa Tagkawayan? Ang Expanded Centenarian Act program naman po ng National Commission of Senior Citizens ay ito po yung nakaka-receive po ang ating mga senior citizens na nakakaabot ng 80, 85, 90, 95, 100 na kung saan nakakatanggap po sila ng 10,000 na cash gift. Okay, yung pong 10,000 ay one time po yun ay pinagkakaloob. Tama po ba? Yes po. Opo. Okay, sige. Ang LGU po ba ang nagbibigay ng National Centenarian Cash Gift? Ang Centenarian Cash Gift po ay national benefit. So, hindi po LGU yung nagbibigay ng cash gift at hindi rin po LGU ang pumipili kung sino ang bibigyan ng cash gift. Okay. So pag po nakaabot doon sa binabanggit natin ng mga edad, kung sila po ay nandun na sa edad na yon, sino po yung magbibigay? Paano po nila matatanggap itong mga benepisyo po na to? O yung one-time cash gift? Ang mga senior citizens po na nakakaabot sa ages na 80, 85, 90, 95, 100, sila po ay mag-a-apply sa office, sa amin pong opisina, dahil sa amin po ay nandun po ang mga forms. Ano po? Tsaka doon po sa form po, application form, meron din pong mga requirements na kailangang makumpleto. Tapos po, after po nila comply sa mga requirements, yun po ay ipapasa namin sa national. Na kung saan po, sinasala po nila yun kasi kailangan po kumpleto. So, ang very important po na requirement pagdating sa Expanded Centenarian Act program is birth certificate or national ID. Without that po kasi, ang papel po ay binabalik sa amin. Yun po ang nagiging primary dahil dun po sila magbe-base sa age ni senior kung talaga po bang na siya ay 80 na, 85, 90, or 95, 100. Then, pag po na-submit na namin yun sa national, so sila po ang mag-i-schedule kung kailan ang payout and sila rin po ang bababa dito sa Tagkawayan para mag-conduct ng payout na kung saan sila po mismo ang magbibigay ng 10,000 sa mga senior citizens. Okay, so malinaw po ang LGU ay tumutulong doon sa documentation, identification, at saka coordination and validation ng programa na to. So yung pinag-uusapan po natin mga kababayan para lang po mas malinaw yung ating talakayan, yung dalawa, yung social pension for indigent senior citizen at itong centenarian cash gift ay program po ito ng national government para sa mga senior na dumadaan lang of course sa LGU dahil ibinababa sa atin bilang tulong natin doon sa implementation. Pero ano po ba, yung bang LGU natin ay mayroon ba tayo na sarili nating program, pondo natin, at ini-implementa natin para sa mga senior citizens? Yes po. Dito po sa LGU, meron po tayong program, yun pong stipend for
senior citizens na ang edad po ay 90 pataas. Yun po ay regardless, kung si senior po ba ay indigent or not. Basta po siya ay nasa edad na 90 pataas, siya po ay automatic kasali po siya doon sa makaka-receive po yung pong 500 per month. Ang kailangan lang po na ma-submit sa office ay birth certificate and national ID. Dahil doon din po kami magbe-base sa age po ni senior. Okay. So meron tayong sarili. Yun po bang atin pong stipend na sa senior citizen na 90 and up ay lahat ba ng 90 and up na senior natin ay tumatanggap ng atin pong locally funded na stipend po na to? Yun lamang pong nakakapagpasa ng birth certificate and national ID sa office dahil doon po ang office magbe-base sa age po ni senior. Yun po ang magiging proof na si senior po ay 90 years old and above na. Okay. So, kung kanina po, yung sa national government, meron tayong 2,560 plus na recipient. Yun pong sa LGU funded, ilan po yung datos natin na pinagkakalooban natin at magkano yung pondong inilalaan ng LGU para dito? Last year po, meron pong nakatanggap na 67 na senior citizens na 90 pataas. Noon pong 500 a month na kung saan po ito po ay na payout last December 2025 na buo po nilang nakuha po iyon. Okay. Tita Ilang God. taon na po yung tinanggap nila. Okay. So, isang payout tayo for the entire year. So, yun pong tumatanggap galing doon sa pondo ng national ay hindi po kasama doon sa tumatanggap galing sa pondo ng LGU? Or qualified pa rin silang Yes po. makatanggap? Sila po ay qualified pa rin po makatanggap. Bukod po yung benefit po na nare-receive nila from national and dito po sa atin sa local. Baka lang po tatanungin ng ating mga kababayan na kami nga hindi pa kami nakakatanggap nung galing dun sa national. O kaya hindi pa naman kami nakakatanggap galing sa locally funded na PPA na to. Ay bakit po nagkakaganito? Paglilinaw lang din po na yung Expanded Centenarian Act program ay naaprubahan lang po yun ay last February 26, 2024. So yung program po ay bago lang, kaya baka po may mga nagtataka bakit yung nanay ko nung nag-80 ay hindi nakatanggap ng 10,000. Siya pala ay nag-80 2022, 2023, 2021, wala pa pong program ang National Commission of Senior Citizens noong taon na yon. Ngayon po, nag-start po siya noong 2024. Ang first po na naging payout ng Tagkawayan ay last December po. So last December po may naka-receive ng 10,000 na senior citizens. And ang second na naging payout po ay nito lang pong nakaraang August 6. Nitong August 6 po, marami pa rin po ang hindi napasama. Dahil ang naka-payout lang po nitong August 6 ay yung mga nag-apply last year na nag-birthday ng 2024 hanggang first sem ng 2025. Meaning po, hindi pa po doon kasama yung second sem ng 2025 until 2026. Kaya sa mga darating po na payout pa, sila po ay, ito po kasi ang sabi po ng national ay per batch. Pero ngayong taon po, kung magka-payout pa po, meron pa rin pong mapapasama na 2024. Dahil ngayong taon po, pinagbigyan po kami na magpasa pa ng mga aplikante mula 2024 hanggang 2025. Okay, maraming salamat po sa kalinawan dun sa mga programa na ito ng national government at saka po ng ating local government unit. Maliban po doon sa stipend na binibigay ng LGU natin, meron pa po ba tayong ibang mga PPAs para sa mga senior citizens natin? Siguro lang din para maisama na natin. May mga tanggapan po kasi tayo sa LGU na bagamat hindi sila yung or nabukod sa atin pong senior citizen affairs ay meron ding mga programa na para po sa mga senior. Di po ba? Meron din pong mga senior citizens na nagtatanong sa office kung meron po bang available na burial assistance para po sa ating mga senior citizens na sumasa kabilang buhay.
kami po ay nagre-refer sa tanggapan po ng ating municipal mayor sa AIX po, AIX program po, na kung saan meron po silang burial assistance. Yun po ay para sa lahat. Sa ngayon po ay ang opisina po ay walang sariling pang burial assistance para po sa mga senior. At isa pa po doon, yun nga pong pagdating po sa health, meron nga, basta po sila ay registered sa YAKAP at para rin naman po sila makaregister sa YAKAP, kailangan po sila ay may PhilHealth. So, yung PhilHealth po, PhilHealth ID, yung PhilHealth pwede po yung i-register, ay pwede pong mag-apply sa office. Meron po kami dong form, tapos kami rin po ang magdadala ng mga application sa Gumaka, and kami rin po ang magre-receive ng mga IDs po ng senior citizens, at ang makukuha na po ng senior citizens ay ang kanila pong MDR at saka ang ID, basta po walang magiging problema sa requirements. So, kapag meron po silang PhilHealth, pwede po silang mag-register sa YAKAP. So, sa YAKAP po kasi, pwede po silang makareceive ng may mga libreng laboratories, pero hindi po lahat. May mga gamot din po na libre makukuha. Yun po ang pinakang sa ngayon na re-receive din po ng mga senior citizens dito sa Tagkawayan. Okay. Siguro po isa din magandang tanong ng ating mga kababayan ay bakit daw po mayroon pa tayo nung tinatawag na master listing ng mga senior citizen natin? Bakit daw mayroon pang validation? Yun nga, naitanong ko na nung umpisa, pero pagdugtungin lang ho natin yung tungkol doon sa master list na meron po ang atin pong lokal na pamahalaan. Yung pong master list po na ginagamit during validation, yun po yung kanilang data na nakuha mula sa CBMS. So, nagkakandak po ng validation para nga po malaman kung ano po yung background ni senior. Para din po, dito rin po kasi nalalaman kung ito po ba si senior ay pensioner ng SSS, GSIS, PVAW, or kung ano pa pong mga ahensya ang nagbibigay ng pension sa mga mamamayan. Ano po. And bukod po doon kasi yung pong validation, kinakandak po talaga yan ay face-to-face. Ano po, bukod po sa i-validate, para rin po malaman kung itong si senior ay buhay pa or talagang senior citizens. Kasi meron pong mga pagkakataon, may mga na-experience na pumunta sila dito for validation, then may na-validate po sila na ito pala si sinasabing senior ay hindi pa senior. So, yun po ang purpose ng validation. Para po ma-sure kung talaga bang senior citizens itong pangalan na ito. Nag-serve din po siya as liveness checking and yung economic background po ni senior citizen. Okay, siguro po, dagdag na tanong natin, pag nagkakaroon tayo ng payout, ang pinaka palagi pong nagiging katanungan ng ating mga kababayan ay, pwede ba na yung kung ang senior namin ay bedridden na, for example, hindi makakapunta doon sa venue, pwede ba sila magpadala ng representative or authorized person para sila yung mag-claim, for example, ng benepisyo na tatanggapin nila? Yes po. Sa lahat po ng mga nagiging payout po, Mapa National po, yung sa LGU or yung sa DSWD, ay nag-a-accept po sila ng authorization. Ano po, authorization? Yun po kasi, pag bedridden na po si senior, kapag hindi po maganda ang pakiramdam or hindi na po kaya ni senior pumunta sa mismong venue, pwede po silang mag-authorize ng kanilang relatives kung sino po ang pwedeng mag-claim ng pension or ng kung ano man pong cash benefit ni senior. Meron lang pong mga requirements na naka-attach sa authorization form po. Na kung saan yung authorization form po ay meron pong available sa office, pang-national po, pang-National Commission of Senior Citizen, at saka yung pong for social pension na under po ng DSWD, tumatanggap din po sila na authorized po ang magki-claim nung benefit po ni senior. Ayun. So, thank you Miss April, no? Pero siguro ito din kay Tita Goldie, maganda itanong dahil sa kanila yung sa OSCA, no, yung coordination doon sa mga organization natin. Yun pong mga barangay naman natin, mga barangay officials po natin. Ano po yung kanilang nagiging papel dito sa mga programa po na ito para sa mga nakatatandang mamamayan na
nandun din, no? Malamang sa kanila pong mga nasasakupan. Yung mga pensioners po, ang mga requirements na nag-aabyad ay ang mga pangulo ng senior citizens sa bawat barangay. Tinutulungan po din po sila ng mga daycare workers sa pag-aasikaso ng mga papeles. Lalong-lalo na po yung mga hindi makakapunta ng mga senior citizens, kailangan po ng authorization. Ang authorization po, hindi katulad nung gagawin lang natin na I hereby authorize kung sino ba yung gano'n. May form talaga po siya na pinipirmahan po yun ng OSCA. Attested and witnessed by OSCA po. Yun po ang requirement ng national. Okay. So, mayroon talagang dapat na magandang coordination din yung barangay. May At saka bawat yung barangay po ay OSCA. merong Mga pangulo. mga pangulo, may mga officers po ang bawat barangay na sila yung tumutulong sa mga senior citizens na kailangang mag-submit ng mga papeles sa office. Okay. Kung meron pong mga tanong, kaya po may reklamo sa implementation ng program para sa senior citizen, saan po sila pwedeng lumapit? Alam po na po sana yung isasagot nyo, pero mas maganda pong sa inyo manggaling. Welcome po sa office ng senior citizen, ang mga reklamo. Pumunta lamang po sila doon at kami po ay magpapaliwanag sa kanila kung ano talaga ang kailangan nilang malaman. Usually po kasi mga nagrereklamo, hindi po nila naiintindihan yung patakaran ng nagbibigay ng benepisyo. Halimbawa po sa DSWD, sila po yung namimili ng mga beneficiaries, hindi po nanggagaling sa local. Usually po kasi ganun yung mga reklamo, bakit yung kapatid ko, yung nanay ko, ganito ng edad, bakit hindi pa sila nagpapasama sa social pension? So, pag pumunta po sila sa office, mas maganda po. Naipaliwanag po, kahit po yung staff ng OSCA, kahit po sila ay mga bago lang din doon, kaya po nilang sagutin yung mga katanungan nila. So, ang mahalaga ay nag-uusap po tayo, no? Yung pong ating gobyerno, yung ating mga kababayan. Dahil ulitin ko po, no, yung binabanggit natin, Miss April, na kung ang LGU lang masusunod, gusto natin, lahat natin sila mabibigyan. Sige, go ahead. At saka isa pa po, nagkakaroon din po kasi ng meeting barangay na kung saan ini-invite po kami ng mga seniors ng barangay. Kasi kada barangay po ay merong mga asosasyon ang senior citizen. So kapag sila po ay nagkakandak ng meeting, ini-invite po kami. So during that meeting po, doon po mas naipapaliwanag din po, nakakapag-raise sila ng concerns. Ano po, dahil sabi nga po ng iba ng mga ating member ng asosasyon ng senior citizen sa barangay, hindi daw po naniniwala sa kanila o kaya sa mga barangay official, hindi rin daw po naniniwala sa kanila. So, kung ang mga senior citizens po natin or kung sino man po mamamayan dito po sa ating Tagkawayan na may mga concerns regarding po sa senior citizens, benefits, ay open po ang OSCA, ang office po para po sa inyong mga katanungan. Kami naman po ay nasa office from 8 a.m. to 5 p.m. po. Okay. Baka meron lang po kayong mensahe or nais pa na idagdag na ipabatid dahil baka hindi ako naitanong sa inyo ay bukas po ang atin pong hapag para sa inyo pong mga closing statements, kumbaga. So, gusto lang din po namin na para clear po, ano po sa lahat ng senior citizens po ng Tagkawayan. Pagdating po sa benefits na nakukuha po ng ating mga senior sa National and DSWD, wala pong role ang LGU sa pag-identify ng mga potential beneficiaries po na nasabi nating mga pensyon. Ano po? So, ang role po ng LGU pagdating lang po sa social pension program is yung payout. So, pagdating po sa identify, kaya hindi po totoo na yung sinasabi nila na, ay, kilala po yan ni Pangulo. Hindi yung kilala nung tagalista, ay, malakas to kay Kapitan, kaya napasama. Hindi po. Lahat po ng pangalan na napapasama sa atin pong lalo-lalo na sa social pension, ayun po ay mula sa DSWD at hindi po sa atin dito sa local. Isa pa po pala na binabanggit palagi sa opisina ay yung sinasabing Universal Social Pension mula sa National Commission of Senior Citizens. Na kung saan, pagdating daw po, pag sila ay 60 na, ay automatic may marireceive na po sila. Yun pong Universal Social Pension ay proposed pa lang po yun. So, hindi pa po siya naisa batas. Kaya sa
Philippines po, sa buong Pilipinas, wala pa pong nakakapag-implement ng Universal Social Pension. So yung pong mga nababalitaan natin kung saan-saan sa mga sabi-sabi sa social media na kung saan sila daw po ay nakareceive na ng Universal Social Pension ay hindi po yun totoo. Wala pa pong nakakapag-implement ng Universal Social Pension hanggang ngayon dahil hindi pa po siya naiisa batas. Okay, maraming salamat po. Tita Goldie at Miss April, maraming salamat po sa inyong pagsama sa public briefing po na ito, and sa susunod po ulit na payout. Sa susunod po ulit na talakayan po natin. Mga kababayan, bilang summary po sa ating talakayan ngayong araw, mahalaga pong maunawaan natin ang implementasyon ng iba't ibang programa, serbisyo at benepisyo para sa atin po mga senior citizens. Una, yun nga po, mahalaga maunawaan natin na may dalawang pangunahing uri ng programa ang ipinatutupad at pinagtutulungan po ng ating pamahalaan. Ang mga programa ng national government at ang mga locally funded programs, projects and activities o PPAs ng ating municipal government. Kabilang sa national programs, ang mga benepisyo na ipinagkakaloob sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, Social Pension for Indigent Senior Citizens, Expanded Centenarian Act, at iba pang health and social protection programs ng atin pong national government. Sa mga programa naman pong ito, ang ating OSCA, ang atin pong focal mula sa OMM, at iba pa pong mga tanggapan, kasama na po yung barangay, nagsisilbi pong mga katuwang ng DSWD, particular po ng regional office sa kanilang registration, validation, updating ng records, information dissemination, referral, at payout, at iba pa pong kinakailangang coordination. Gayunpaman, ang qualification, amount ng kanila pong natatanggap at yung pag-release ng national benefits ay kinakailangan pong sumunod doon po sa mga batas at guidelines ng kinakaukulang government agency. Bukod dito, nagpapatupad din po ang municipal government ng mga local programs and services para sa kapakanan po ng ating mga senior. Ang mga ito po ay maaaring kabilang doon po sa tinatawag natin na health and wellness o kaya po ay medical at iba pa pong mga social protection din na kaya pong ponduhan ng ating pong lokal na pamahalaan. Ulitin lang po natin, bibigyan natin diin na kung ang LGU po ang tatanungin po ninyo, gusto po natin lahat po ay kasama. Kaya lang po, ang mga serbisyong ito ay nakabatay sa kakayanan at sa limitasyon po ng atin pong pondo o ng aprobadong budget ng atin pong bayan. Nais din po nating linawin na hindi lahat ng programa ay automatic na matatanggap ng lahat ng senior citizens. May mga programang universal po yung application, alinsunod po sa batas, habang ang iba naman ay nangangailangan pa ng qualification, assessment, validation, at availability of funds. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga po ang maayos at updated na registration katulad ng pinag-uusapan natin kanina, yung database ng ating senior citizens at yung validation po ay hindi ginagawa upang pahirapan po yung ating mga nakatatandang lolo at lola. Ito po ay kinakailangan upang masiguro na tama ang ating records, maiwasan ang duplication, maprotektahan ang public funds at higit sa lahat, matiyak na ang tulong ay nakararating sa mga tunay na kwalipikado at higit na nangangailangan. Partikular po nating binibigyang pansin ang ating mga indigent, bedridden, frail, persons with disabilities, living alone at iba pa pong mga vulnerableng sektor ng senior citizen upang hindi maging hadlang ang kanila pong kalagayan sa paglapit sa mga serbisyo ng pamahalaan. Ito po yung mandato na binabanggit po palagi ng ating punong bayan, kagalang-galang Carlo Eleazar sa kanya pong mga pampublikong pakikipagpulong sa sektor po na ito. Hinihiling din po natin na yung tulong po ng binabanggit natin ng mga barangay at iba pa pong mga organization para maipatupad po ng maayos ang mga programa pong ito para sa mga sektor na atin pong nabanggit dito po sa municipal government ng Tagkawayan, Quezon. At again, tayo po ay nagpapasalamat sa atin pong mga panauhin ngayon pong araw para bigyan po ng paglilinaw ang mga programa pong ito. So again po, ang ating layunin hindi lamang po mamahagi ng financial assistance kundi po mas malawak nating layunin ay magkaroon ng isang responsive, transparent at sustainable na senior citizens program para sa kapakanan po ng atin pong mga lolo at lola. Maraming salamat po sa inyong panunood at pagtutok sa atin pong public briefing po na ito. Maraming salamat sa atin pong production team at nawa po ay nakapagbigay po kami ng mahalagang impormasyon sa atin pong mga kababayan. Mula po sa Office of the Municipal Mayor, Public Information Unit, ito po ang ating public briefing. Magiliw na araw po sa ating lahat.